Tumikim muna ako. Okay na kayo, ma'am. Tapos na kayong pagtawanan ako. Aniya, na mukhang naiinis talaga. So, seryoso nga talaga siya sa pinagsasasabi niya. Napapailing na lamang ako. This girl don't know what she's talking about. Tumikim muna ako bago magsalita. You know what? You're so funny, Ninita. And because of that, I wanted to be your friend. I told her, as I smiled at her. Ay, ganun? So, kakaibiganin niyo lang po ako dahil sa nakakatawa ko? Para ano po? Para ako po pamawi ng kalungkutan niyo. So, gagamitin niyo po ako dahil sa pagiging funny ko para mawala mga problema niyo. Manggagamit talaga kayo, ma'am. Manggagamit? Eksaherada niyang sabi. Ngunit imbis na mainis ako sa pinagsasabi niya, napailing na lamang ako't napangiti. It's not just because you're funny. I also wanted to be your friend kasi nga sa tingin ko, magkakasundo tayong dalawa. I already like you, Ninita. Bigla na lamang siyang suminghap pagkatapos itinakpan pa niya ang kanyang nakangangang bibig gamit ang libre niyang kamay. Sa reaksyon niya, tila ba gulat na gulat siya. She pulled her hand away from her mouth bago lumapit sa akin. At dahil nakaupo ako, bahagya pa siyang yumuko upang magkaharap kaming dalawa. Saka siya bumulong sa akin na tila ba natatakot siyang may makarinig sa sasabihin niya. Ma'am, maganda po kayo at mabait. Pero pasensya na po ha. Straight po kasi ako at hindi po ako pumapatol sa kapwa ko babae. Pero love ko po mga LGBT. Kaya sa iba nyo na lang po ibaling yung nararamdaman nyo katulad na lamang po kay Sir Lucas. Siya na lang po ang gustuhin nyo. Magbalikan na lamang po kayo. Total po, mas mabait naman po kayo kaysa dun sa bruhang fiancé ni Sir. Saka mas bagay din po kayong dalawa. Si Maristela ho kasi, mukhang bulldog. Kayo naman po, Diyosa. She whispered. Saka siya tumuwid ng tayo at nginitian ako. Sige po, mama. Marami pa po akong gagawin sa loob eh. Mamaya na lang po ulit tayo magkwentuhan. Paalam niya sa akin. At tuloy yan ang umalis, leaving me with my mouth hanging. Nang makabawi sa akin pagkabigla sa mga sinabi ni Ninita, napailing na lamang ako. Naalala ko ang kanyang sinabi tungkol kay Maristela. At hindi ko mapigilang matawa. Si Maristela, mukhang bulldog. Oh, that was the best joke ever. Kakaibiganin ko na talaga itong si Ninita. Huminga muna ako ng malalim, pinakalma ang sarili ko. Dahil natatawa na naman ako, mahirap na. Baka magpagkamalan pa akong baliw ng mga ibang kasambahay dahil mag-isa akong tumatawa rito. I was about to eat nang maalala ko si Lucas. Nilingon ko ang pool, only to find that it was empty already. Masyado akong nalibang na hindi ko naalala si Lucas. Hindi ko na tinuloy ang aking pagkain. Pumasok na ako sa loob ng bahay at tumiretso sa kwarto ni Lucas. Aba, kung hindi niya ako papansinin, edi ako ang gagawa ng paraan para mapansin niya ako. Hindi na ako nag-abala pang kumatok. Kaagad ko nang tinulak pabukas ang pintuan ng kwarto nito. Rinig na rinig ko ang paglagaslas ng tubig mula sa shower room, kaya sigurado kong nandun siya. Inilibot ko ang aking paningin sa kanyang kwarto. Iilang beses lamang ako nakapasok sa kwartong ito noon, nung mag-asawa pa kaming dalawa. Ayaw na ayaw kasi ni Lucas na may pumapasok sa kwarto nito. Privacy means so much to him. Napako ang aking tingin sa kanyang walk-in closet. An idea came into my mind. I made my way to his closet and opened it upang maghanap ng damit na isusuot niya. Sa ganong sitwasyon ako, nadatnan ni Lucas. What the hell are you doing? Dumagundong ang malakas niyang boses na punong-puno ng galit at pagkadisgusto. Mabuti na lamang soundproof ang kwartong ito, kaya hindi maririnig ang boses niya sa labas. I know he's mad, but I did not give a fuck on him. At nagpatuloy ako sa ginagawa ni hindi ko siya tinapunan ng tingin. Get out of here, Selena! I don't want you Where are your black and gray t-shirts? Polos! Bakit puro red and blue nandito? Pagputol ko sa pagsisintir niya. What the fuck? Saad niya, na tila hindi makapaniwala sa aking sinasabi. Hinarap ko siya at pinamewangan. Nakataas ang aking isang kilay, ngunit bigla ako napalunok sa sarili kong laway. Nang madako ang tingin ko sa kanyang katawan, he just came from the shower at tanging tuwalya lamang ang nakatabing sa pang-ibaba niyang katawan and droplets of water were cascading on her perfect body. So what?
You're just going to stare at my body? Lucas said na siyang nakapagpabalik sa aking atensyon. Muli kong itinaas ang aking isang kilay na hindi ko namamalayang nakababa na pala. Pesteng katawan kasi yan. Distraction. Tumikim muna ako. Pinag-ekis ang aking braso and my eyebrows still arc. Nasa na mga black and gray t-shirts at saka polo mo? Diba mga ganong kulay ang paborito mo? Bakit ngayon puro blot pula na? I asked. Pinaningkitan niya lamang ako ng mga mata. Saka ako tinabig dahilan para muntika na ako matumba. Wala ka na dun. Pwede ba? Umalis ka na nga rito sa kwarto ko. Pagtataboy niya sa akin. Habang kumukuha siya ng susuotin niya. Pero hindi ako nagpatinag. Imbes na umalis, umupo pa ako sa kama niya. Nang lingunin niya ako, mas lalo siyang nainis. Ano bang ginagawa mo rito? Go away! Bulyaw niya sa akin. I just rolled my eyes on him. Pwede ba? Hindi kasi Elsa, kaya wag mo akong mag-go away ha. Mabuti pa magbihis ka na lang kung ayaw mong ako pa mismo ang magbihis sa'yo. Mas lalo naman siyang nainis sa akin dahil sa mga pagsagot-sagot ko sa kanya. Dati kasi kapag sinasabi niyang ayaw niya, hindi na ako nagpupumilit pa. Kapag nagagalit siya at binubulyawan ako, hindi na lang ako nagsasalita at hinahayaan na lang siyang pagsalitean ako ng masasama. But now, I wouldn't let him do that again. If he thought he could still be the dominant between us, well, he is wrong. Halata sa mukha niya ang inis, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pumasok na lamang siya sa loob ng banyo para siguro doon magbihis. May pagpasok pa sa CR. Para namang hindi ko nakita ang senior niya. Hindi kasi appropriate na junior ang itawag dun sa bagay na nakalawit sa gitna ng hita niya. Masyadong malaki, kaya senior na lang. He was all done when he got out from the bathroom. Kaya tumayo na rin ako. Akmang bubulyawan na naman niya ako, kaya inanahan ko na siya. I covered his mouth using my hand. Shut up, Marquez! Kung ayaw mong pigain ko yung mga itlog mo. Banta ko sa kanya. Pinanlisikan niya ako ng mga mata, ngunit saka tinabig ang kamay ko na nakatakip sa kanyang bibig. Ano ba talaga? I crushed my lips against his before he could even finish his sentence. It was just a peck to shut him up. Ngunit halatang nagulat siya sa ginawa ko. At hindi siya nakapag-react. Kaya sinamantala kong pagkakataong yun, I grabbed his left hand saka siya hinigit palabas ng kwarto niya. Pinagtitinginan pa kami ng mga kasambahay, ngunit wala akong pakailam. Patuloy ako sa paglakad habang hawak-hawak ang kamay niya, hanggang sa makapasok kami sa loob ng aking sasakyan. I turned on the engine at tila doon lamang siya natauhan. Nanlaki ang kanyang mga mata. What the? Biglang sabi niya. Nginisihan ko lamang siya sabay sabi ng, we're going on a date, ex-husband. Itigil mo nga ang visit na kotseng to, Selena! Bulyaw sa akin ni Lucas. Ngunit pinanatili ko ang pagbingi-bingihan. Natila pa wala talaga ako naririnig. Actually, kanino ko pa gustong tapalan ng bibig ng lalaking ito dahil sa sobrang ingay. Ngunit pinipigilan ko ang sarili ko. Pero kapag talagang nabwisit ako, sasapakin ko na talaga to. Pupuruhan ko siya sa Adam's apple niya nang manahimik na siya. Bingi ka ba? Ang sabi ko, itigil mo tong sasakyan! Muli niyang bulyaw. Nakakaturete na talaga itong lalaking to. Hindi ba nananakit ang lalamunan niya sa kasisigaw? Kung ayaw mo talagang sumama sa akin, sige, tumalon ka sa kotse habang umaandar dahil hindi ko to ihihinto. Sagot ko sa kanya. Bago ko ini-on ang stereo ng kotse upang hindi na marinig ang pagrereklamo niya na mas lalo naman niyang ikinainis. Napangisi na lamang ako habang umiiling-iling. Saka sinabayan ng kanta na Body Say ni Demi Lovato. Feel na feel ko ang pagkanta. Sinasabayan ko pa ng konting pag-sway ng aking katawan. I have always loved music and singing ever since I was a kid. Ngunit hanggang sa banyo lang talaga ang pagiging singer ko. Nagtataka nga ako nang bigla na lang tumahimik si Lucas. Kaya bahagya ko siyang sinulyapan, only to find him staring at me. Umangat ang isa kong kilay. Titig na titig siya sa akin na tila pa may pinaka-interesting na bagay siyang nakita. Ibinalik ko ang aking tingin sa kalsada bago nagsalita. Ang ganda ko, ano? Nanloloko kong tanong sa kanya. Doon naman siya tila natauhan. Inalis niya ang kanyang tingin mula sa akin at sa bintana niya ay binaling iyon. Tumikhim muna siya bago nagsalita. Mas maganda pa rin si Maristela.
Sagot niya sa akin, na akin namang ikinatawa. Really? Kailangan ba talagang isama mo pa ang babaeng yun sa usapan nating dalawa? Ibinalik niya sa akin ang tingin. Matiim akong tinitigan. Yes, because she's my fiancé and I love her. Inirapan ko na lamang siya at hindi na nagsalita pa. Wala rin naman kasing patutunguhan ng usapan namin. And besides, I don't want to hear that slut's name. Hindi na rin naman nagsalita pa si Lucas na lubos kong ipinagpasalamat. Thank God, he decided to shut his mouth. We're here, anunsyo ko, nang maiparada ko ang aking kotse sa tapat ng isang sikat na Italian restaurant. Nauna na akong bumaba ng sasakyan. Walang imik namang sumunod sa akin si Lucas. We were greeted by the waitress as we entered the restaurant. Iginiya niya kami sa isang pandalawahang lamesa na malayo sa ibang mga guests. Akmang bibigyan kami ng menu, ngunit hindi ako nag-abalang kunin yun. I just told her our orders since hindi naman ito ang unang beses na kumain ako sa restaurant na to. Even Lucas, hindi na rin siya bago sa restaurant na to. Nang makaalis ng waitress, saka ko lamang binalingan ng tingin si Lucas, na mataman palang nakatitig sa akin. What? I asked him, ngunit mas lalong tumiim ang tingin niya sa akin. What the fuck are we doing here? Matigas ang boses na tanong niya sa akin. Nagkibit ako ng balikat. We are here to eat. Isn't it obvious? Kung nakakamatay lang ang tingin, siguradong nakabulagta na ako ngayon dahil sa talim ng tingin na ibinibigay sa akin ni Lucas. Huwag mo nga akong pilosopuhin, Selena. Tell me, ano ba talagang binabalak mo ha? Why are you doing all of this? I rested my back on the chair's backrest at pinagkrus ang aking mga kamay as well as my legs. There's no point in answering your questions. Dahil kahit naman sabihin ko sa iyo ang totoo, you wouldn't believe me. Sarili mo pa rin ang paniniwalaan mo. So I won't bother answering your questions, ex-husband. Dahil wala rin namang kwenta. Magsasayang lang ako ng laway. Sagot ko sa kanya. His face muscles tense, na nangangahulugang hindi niya nagugustuhan ang sagot ko. Bumugas siya ng isang marahas na hininga, na tila ba pinapakalma ang sarili. He imitated my sitting position, and I must admit, he is one hell of a hottie guy. Akmang magsasalita na naman siya, kaya inunahan ko na siya. Why are you avoiding me? Agad kong tanong sa kanya. Tila hindi niya inaasahan ang tanong kong iyon dahil nakita ko ang gulat sa kanyang muka. He avoided my gaze at ibinaling ang kanyang tingin sa ibang parte ng restaurant. It seems like he got uncomfortable with my question dahil hindi siya mapakali sa kanyang inuupuan at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Cut your tongue, ha? Panunuya ako. Matalim ang kanyang titig sa akin. I avoided you because I don't want to see you. You don't want to see me? Why? Is it because you're afraid that when you see me and when you got near me, hindi mo na naman mapigilan ng sarili mong angkinin ako? Is that it, Lucas? May kalapit na panginis ang aking boses habang tinatanong ko siya. Shut up! Hihis na aking ikinangisi. Tama ako, hindi ba? Mula sa pagkakasandal ko sa backrest, dumukwang ako. Ang aking magkabilang braso, itinukod ko sa lamesa. And don't try to deny it, Lucas. I can feel it, baby. I can feel it, and I know you feel it too. We both wanted each other. We both needed each other's body. We both wanted to taste each other's juices. Umigting ang kanyang panga at ang kanyang mga braso ay biglang na-tense. Totoo ang mga sinabi ko sa'yo na kaya ako nandito sa Pilipinas para magbakasyon. And your parents offer your mansion where I could stay. And who I am to say no to them. You know how much I adore them, Lucas. Iyon lang naman talaga ang gusto kong gawin ng una. Ang magbakasyon upang makapagpahinga mula sa mga trabaho ko. But since that night at the bar, I licked my lower lip, then bit it. Nakasunod naman ang tingin ni Lucas sa aking mga labi at nababanahag ko ang pag-aapoy ng pagnanasa sa kanyang mga mata as he stared at my lips. Gusto kong humalakhak nang mag-igtingan ng mga panga ni Lucas. I also felt the muscles in his legs got tense. I was expecting him to succumb into my seduction. But it turned the other way around. Umiling-iling siya. You're crazy, saad niya
Saka nagmamadaling tumayo and left me with my mouth hanging. It took me second bago makabawi sa pagkagulat. Kaagad din akong tumayo at sinundan siya, who already exited from the restaurant. Paglabas ko, ay papasok naman siya sa aking sasakyan and he was on the driver's seat. Nanlaki ang aking mga mata when he turned the engine. Mukhang may plano pa ata kong iwan ng gago. Patakbo akong pumunta sa sasakyan. Kaagad na binuksan ang pinto ng passenger seat na ikinagulat niya. "What the hell are you doing here?" Halos pasigaw niyang tanong, ngunit tinaasan ko lamang siya ng kilay. "Baka nakakalimutan mo. Pag-aari kong sasakyan to," I said, habang nakatikwas pa rin ang aking isang kilay. I crossed my arms at isinandal ang aking likod sa upuan. Hindi naman siya nagsalita pa. He maneuvered the car, heading to the mansion. Hinayaan ko na lamang siya. Humalikip-kip ako at tumingin-tingin sa labas. "That was so rude of you. That was so rude of you. Leaving a beautiful woman like me on that restaurant. Nakakahiya tuloy." Biglang sabi ko, pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Binalingan ko siya at napansin ko mahigpit na pagkakahawak niya sa manibela ng sasakyan. Tila hindi pa rin siya mapakali na ikinakunot ng aking noo. "Are you okay?" Tanong ko sa kanya. Mukhang wala kasi siya sa kondisyon. Para siyang natatain na ewan. Mahirap na, baka madisgrasya pa kami. Baka naman biglang sumamaan siya niya. Pero imposible yun. Ni hindi pa nga siya kumakain eh. "Hey! Is there something wrong? Pwede namang ako na lang mag-drive kung... Will you just shut up?" Biglang bulyaw niya sa akin na ikinagulat ko. What the fuck? Ako na nga itong nagmamagandang loob tapos bubulyawan niya pa ako. Biglang kumulo ang aking dugo. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. He's still rude, a jerk, an asshole. Kumuyo ang aking kamao. I badly wanted to punch him in his face. Akmang bubulyawan ko rin siya sana. Nang bigla na lang siyang pumreno na muntik ko nang ikinasubsob. Nanlaki ang aking mata. Even my heart's beating weren't that normal dahil sa kaba. What the hell did just happen? Mas nagtaka ako nang dali-dali siyang bumaba. At nang mag-angat ako ng tingin, saka ko lang napansin na nasa bahay na pala kami. Hindi pa man ako tuluyang nakakabawi sa pagkagulat ko. Bumukas na ang pintuan sa gilid ko. It was Lucas and his face was dark. He dragged me out of the car. Pumiksi ako at balak sanang kumawala sa pagkakahawak niya sa aking braso, ngunit tinapunan niya ako ng matalim na tingin. As if telling me not to dare. Hinayaan ko lamang siya. "Ipasok mo sa loob ang kotse ni Ma'am Selena mo," utos ni Lucas kay Ninita, na hindi tinago ang pagtataka sa muka habang nakatitig sa aming dalawa ni Lucas. Nahalos kalad ka rin na ako. Papasok na kami ng bahay nang sumigaw si Ninita. "Hindi po ako marunong mag-drive, sir!" Sigaw niya, ngunit tila walang pakailam si Lucas roon. "Ano bang problema mo? Bitawan mo nga ako!" Nagpupimiglas ko pa rin saad, ngunit sadyang malakas si Lucas at hindi ako makawala sa kanya. Patuloy niyang ko'y naladkad hanggang sa makarating kami sa kanyang kwarto. Pagpasok namin, pabalya niyang sinara ang pinto ng kanyang kwarto and lock it. At ang sumunod na kanyang ginawa ay nakapagpatigagal sa akin. He undressed me with urgency. Una niyang tinanggal ang suot kong off-shoulder top bago ang aking kulay puting shorts. Saka niya binaklas ang aking black lacy bra. Then the last one that he took off is my lacy black panty. I gasped nang pagkatapos niya akong hubaran ay ang mga kasuotan naman niya ang kanyang hinubad at wala siyang tinira. Pagkatapos ay dali-dali niya akong pinangko patungo sa bathroom. "Lucas!" Nauutal kong tawag sa kanyang pangalan. I looked at him and I saw it. Thus, it is clearly visible in his eyes. When we got inside the bathroom, nagmamadali ngunit may halong pag-iingat na ibinaba niya ako. Hindi pa man ako nakakatayo na maayos, isinandal na niya ako sa malamig na pader. At nilamukos ng halik ang aking labi. Makailang minuto ng aming muling pagniniig, nanghihina siyang yumakap sa akin. Ibinaw ng kanyang mukha sa aking leeg. Ramdam kong mabilis na pintig ng kanyang puso. Nasa ganoon kaming posisyon na makarinig kami ng katok na nagagaling sa labas ng kanyang kwarto. "Sir! Sir, nandyan po ba kayo?" It was Ninita. Lucas groaned, ngunit hindi niya sinagot si Ninita at hindi rin lumayo sa akin.
Mas lalo pa nga niyang ibinaw ng kanyang mukha sa aking leeg. We heard another knock. But this time, it wasn't Ninita. Lucas! Honey, are you there? Biglang nanigas si Lucas nang marinig ang boses na iyon. Hindi ako pwedeng magkamali. It is Maristela.